Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, PBBM, ginulat si Chavit Dawit sa mga Duterte. Naiyak si VP Sara, kulong si Singson. Ayon sa nakalap nating impormasyon, huli na, wala ng lusot. Finish na si Chavit Singson matapos sabihin mangguugulo daw sila para makaupo si Vice President VP Sara. Kakasuhan na ng inciting to sedition. Grabe si PBBM, ginulat si Chavit Dawit sa mga Duterte. Naiyak si VP Sara, kulong si Singson. Tara, panoorin natin to. Dapat noong pang last year, linabas ko na ito. Hindi ko linabas, inantay ko hanggang mag-January. They're very significant in the Bible. 40 years since napatalisik si President Marcos for the senior, 1986. This year, 2026, exactly 40 days. 40 years. 40, andyan na yata lahat eh. Divine Providence, number 40 in the Bible means completion and the start of a new beginning. Marami po yan, kaya inantay ko itong January para eksakto number 40. This is the grand conspiracy. Linuloko lang tayo. Harap-harapan. Hindi na sinusunod sa Supreme Court. Harap-harapan, nagnanakaw sila ng kaban ng bayan. Siya nag-umpisa at sinasabi na siya magtatapos. Hindi po. Nagsisinungaling ito. Siya nag-umpisa pero taong bayan na magtatapos. See and listen. Si former President Duterte ang unang nakapansin sa katiwalian sa mga GAA, General Appropriation Act. Bongbong Marcos needs to silence Duterte, the critic of GAA. This is the kidnapping of Duterte. No warrant of arrest. The warrant of arrest were issued later, after the arrest. Binatigos ang administrasyon, lumakas ang simpatya kay Duterte, nawala ang boto sa Visayas at Mindanao. Natalo ang senatorial slate ang administrasyon, panalo ang senatorial slate ang oposisyon. Bumagsak ang rating ni Bongbong Marcos, kaya kailangan umarkila ng PR man para baliktarin ang sitwasyon. So, tuloy-tuloy pa rin ang character build-up. Scripted na interview para character build-up ang actor president. Sinungaling ito na presidente. Now, ang susunod, the stage is set. The mastermind will become the hero. Kailangan ilaglag ang mga senador at congressman. The actor mastermind, ako ang maglalantad ang katiwalian para hindi ako mabintangan at hero pa ako. So maliwanag. Maliwanag pa sa buwan, maliwanag pa sa araw na linuloko na tayo itong administrasyon na ito. Huwag tayong papayag, mga kababayan. Yun ang tunay na nangyayari, mga kababayan. So, magising po tayo at hindi na po tama itong ginagawa nila. 40 years. 40 years. A tale of two Marcoses from father to son. A legacy of corruption. This is truly the biggest corruption scandal in the Philippine history. Noong last year, kung napansin nyo sa record, nung sinabi niya na maya naman kayo, right away, pinuna ko na. Dahil mula nung pinahiya ako sa Japan, nagtaka ako, pinag-aralan ko na, I scrutinized it, I studied it, I analyzed it. Kaya pala, ininsulto na ako sa Japan dahil may gagawin silang masama. So, pinag-aralan ko rin siya mula nung binastos ako sa Japan. Kaya napag-alaman ko na ito. Kaya lalabas na sana ako last year. Pero inantay ko itong buwan na ito dahil ito ang 48th year. 40 means a lot in the Bible. Marcos Romualdez noon, Marcos Romualdez ngayon, tama na, sobra na. 40 years apart. Ika-48 ngayon. So, inantay ko itong buwan na ito para maging 40 because 40 ay malaking bagay sa Bible.
Ang ibig sabihin ng 40 is the completion and start of a new beginning. Marami pong 40. Labas yung lahat ng 40. It rained for 40 days and 40 nights, Noah. Moses fasted for 40 days before he received the Ten Commandments. Jesus fasted for 40 days. 40 years Israelites wandered in search of the promised land. 40 years Moses reigned over the Israelites. 40 years King David reigned. 40 years King Solomon reigned. So very significant ang number 40. Kaya sigurado ako, eto, divine providence. Noong napatalsik si Marcos Sr. noon, 1986, he was 68 years old. Now, Bongbong Marcos is 68 years old. So, I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now, ngayon, the soonest possible time. Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos. Dahil nasa atin ang katotohanan, hindi tayo pwede pababayaan ang ating Panginoon. I believe in God, I believe in miracles, and I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. Exactly 40 years apart, Marcos Sr. was ousted from power. The country again reaches its 40th year. That may be seen as a symbol of and will lead to removal of Bongbong Marcos at any moment now. So, tapos na ba tayo? History is repeating itself. Divine Providence, number 40, the Bible means the completion and the start of the new beginning. Hindi na pwede magpatuloy pa si Bongbong Marcos dahil tuliro na sila. He is on drugs. Maliwanag, harap-harapan na itong kalukuhan na ginagawa nila. Walang mangyayari, walang maglakas loob. Kagaya ni Saldico. Paano nagkaroon ng 90 na security nung ginagamit nila Saldico? Ngayon, pinapauli na nila dahil kumanta. So, maliwanag na sila may kagawa nito. It's not enough that Martin Romualdez should be charged alone. Pareho sila. Pareho sila dahil sila nakakalam nito. Silang gumawa nito. Marcos Jr., Bongbong Marcos, alam niya lahat ng kalokohan. Panahon pa ni President Noynoy Aquino, panahon pa ni President Duterte, may nangyayari ng ganyan pero maliitan. Ngayon, alam niya, hindi niya binuko dahil kung bubukuhin niya, hindi na siya makagawa ng pera. He chose, pinili niya ang gumawa ng pera. Total, walang aangal. May kasalanan na lahat. Yun ang totoo nangyari. Follow-up question, sir. When do you plan to go to Malacanang to debate with the President? And how do you intend to help Divine Providence along? Because you mentioned that 40 years after EDSA, so 40 is a very important, auspicious number. How do you help, how do you intend to help Divine Providence along? Apart from the rally, apart from the debate, apart from the letter to General Bronner, what else do you want? What else are you willing to do? Kung anong rason nila na bakit nandiyan pa sila, yun, magdadebate kami doon. Anong rason nila? Dahil ako, nasabi ko na lahat. Divine Providence, dahil nga inantay ko itong 40th year, very symbolic ang number 40 in the Bible. Maski sa Islam, mayroon din number 40. So, yun, nasisiguro ko, I'm dead sure that matatanggal. Hindi pwede ipagpatuloy itong ganitong gobyerno. Niluloko na tayo. Hindi pwede, mga kababayan, huwag tayo pumayag na ipagpatuloy ito. Tuloy-tuloy na pagnanakaw nila hanggang maubos ang pera. Kinuha na lahat. Pera ang taong bayan, yung PhilHealth, PDIC, kinuha. Wala na. Hindi na mapatakbo itong gobyerno ito. Sinasagad nila. Tapos tatakbo na lang. Sorry.
When, sir? When are you going to Malacanang? ASAP, sinasabi ko na ngayon, kung bukas ang sinabi nila, pupunta ako sa Malacanang if they accept my challenge. And yung one time, big time, the soonest possible, one time, big time na rally, ASAP din. The soonest possible time, but I have to talk to all the religious organization, lahat ng ayaw ng graft and corruption, lahat ng Pilipino, kaliwa o kanan, masisino. Basta sama-sama po tayo lahat para mahinto na itong garapalan na pagnanakaw ng kaban ng bayan. Yeah, Christian Vanessa po, Malaya Business Insight. Mr. Chavit, I'm just going to ask about, in 2022, you made a statement in ABS-CBN regarding that all Marcos assets are not ill-gotten wealth. Why now parang different na yung sinasabi niyo po regarding sa Marcos has been being corrupt since his father time. Ano po yung masasabi natin, explanation po natin doon? Gusto niya lampasan tatay niya eh. Nasa Guinness Book of Record ng tatay nila. Opo. So, I think he's destined. That's why I believe in God, I believe in miracle, and I believe destiny. He is destined to the throne of his father in the Guinness Book of Record. Okay. Another question po, regarding po dun sa, yung fighting against the government. Sir, medyo may history tayo sa politics na parang medyo wary ang public. Pero how can you convince everyone that you're more credible as a person than those who are sitting in the administration or whatever na inakusa natin po? Anong ibig sabihin? Yung sir, you mean, what you're accusing now is, syempre, is very big. Ang namin is yung sinasabi, syempre, automatic they will try to debunk or discredit what you're saying. What are you going to present na as a person na mas credible yung sinasabi nyo kaysa sa mga ipapalabas ngayon ng, syempre magka-counterattack yung mga inakusan nyo, particularly More credible yung sinasabi ko kay sila? Opo, so. And ang liwanag na nakawan. Naka-record. Naka-record lahat ang nakawan. Anong mapapala ko diyan? Wala akong mapapala. I stand to lose everything. Pero ginagawa ko ito para sa ating kababayan. I want justice. Po, Manong. Naimbag nga Aldaw Manong, si MJ po sa SMNA News. Happy New Year, sir. Sir, ngayong morning, hinuli po ng PNP si retired General Romy Pokis dahil po sa mga may panawagan po and may mga criticisms against the current administration. Anong comment mo doon, sir? And meron po kayong open letter to the Armed Forces of the Philippines. Baka po masamain nila, sir. At pailan Ginagamit lang po ang mga pulis at taga-military para huliin who is against them. Kung sino man ang kumontra sa kanila, tinatakot nila, kinukulong. Kaya kinulong na, hinaresto si General Pukis dahil nagsasalita na against them. So lahat, gusto nilang bawalan lahat na magsalita. Sila lang ang tama. Ang gusto nila, ang pagnanakaw ng kaban ng bayan, sila ang nanguhuli sa lahat. Ito lang example, dalawa, si Diskaya, nagsasabi ang totoo. Kinulong na. Si Saldico, importanteng witness yan, kinasuhan kagad. Kung mapatay yan, wala nang witness. Dapat kailangan natin si Saldico and Sara Diskaya para mag-witness sa lahat ng mga kaso. Sir, So maliwanag na tinatakot nilang taong bayan, wag po tayo matakot mga kababayan, kundi wala na mangyayari sa ating bansa. Anong sinasabi nilang 500? Hindi na magkasya ang gastusin ng 500 sa isang araw-araw.
Nagbigay yata sila 500. Hindi na po magkasya ang 500 sa pagpakain ng ating pamilya sa isang araw. Manong, last na lang. Doon sa pagkaka-aresto kay General Pokis na naalala nyo ba o parang bumabalik ba yung latak ng martial law? Na nung panahon na yon, kinukulong po yung mga nagtatanong against the government. Ganun nga, kinukulong nila lahat, yung mga umangal. Siguro, baka gusto nila mag-declare ng martial law. Kung mag-declare sila ng martial law, hindi napapayag ang taong bayan. Thank you, Manong. Ibig sabihin, kasabot ng mga sundalo. And I'm still hoping sa one-time, big-time rally, I'm still hoping mga uniform men sasama yung mga iba. Maski maliliit. Kaya yung mga pulis na utusan, nahaharang sa mga pupunta sa Malacanang, huwag niyo pong harangin dahil ninakaw na ang kontribusyon niyo. Yung mga PhilHealth, ninakaw na para may nakawin lang. Tinanggal. For the first time ever in the history of the Philippines, PhilHealth, zero. Ninakaw. Kinuha para sinamang ninakaw. Left and right ang pamimigay nila ng pera. Ang liwanag na yun. Harap-harapan, bastusan na. Hindi naman tayo papayag na Pilipino, gano'n na lang gagawin sa atin. Mga kababayan, lalaban po tayo. And I'm sure, kaya sinabi ko, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon dahil nasa ating katotohanan. Thank you, Manong. Isa lang po. Ano pong opinion ninyo sa mga sunod-sunod po na... Iza Aldana po o Philippine Insider News. Ano pong masasabi po ninyo na yung mga nalilink po sa ating flood control projects tulad nila Cabral na medyo meron po tayong mga death na mga incidents po? Ano pong opinion po ninyo? Kailangan maimbestigahan yan. I don't believe na nagpakabatay yun. Unang-una, takot sa height yun. May tumawag sa kanya na pupunta ron. At nagbalik-balik doon na may tumatawag na punta ka ron. Palagay ko tinulak. Dahil siya magsasabi, yung mga, ang balita ko, siya nakakaalam lahat yung mga kalukuhan. Hindi nila magagawa yan kung walang blessing ang Malacanang. Hindi magagawa ang public works and highways lahat yan kung walang blessing ang Malacanang, maliwanag yan. Good morning. Val Gonzales po, DZRH. Yung inisa-isa ho ninyo kaninang flood and infra projects na nakita ninyo dun lang sa Ilocos Norte, 7 yung nailista ko. I don't know kung tama yung nailista ko. Pero inaantay kong banggitin ninyo kahit rough estimate lang po kung magkano ho yung nabanggit na mga flood control infra projects na manomalya. Nasa listahan. Nasa listahan yun, on record lahat. Lahat ng nilabas ko rito, nasa listahan. Yung mga record, nandyan lahat ang mga record. It's all recorded. Hindi ako maglalabas dito na hindi naka-record. Opo, sige. Kunin po namin. Nasa public na yan. Kunin po namin mamaya yung Yes, estimate kung ilang projects at kung magkano yung projects. Then, ang last... At saka, time and date ang pagkatapos. Nandyan lahat. So, yan ang ebidensya na kalukuhan ng mga projects sa Ilocos Norte. The hometown of the president. So, it happened all over the country. Example na lang, sa bayan niya mismo, kaya ginawa na lahat. Kaya naglakas loob din yung mga engineers na gumawa dahil utos sa kanila para makapag-produce ng pera. Ang sistema, ibibigay yung project at babayaran nila diskaya kagad. At yung project, babayaran naman kagad. Kagaya sa Ilocos Norte, lahat ng project nila bayad na in advance. Advance payment. Si mismong Diskaya nagsabi, advance payment. Kaya kinukulong nila eh.
Last na lang, Gob. Yung rally, one-time, big-time rally na sabi nyo, kinakasan ninyo, kakausapin nyo yung mga religious sector at lahat ng galit sa korupsyon. Sa tingin nyo ba, Gov, ay mas makabubuting ito'y taon sa February? Sa buwan ng February kasi yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho nung February 1986. Nasa grupo yan dahil I will not decide for the date. Ang magde-decide yung religious organizations and the opposition, lahat na nagmamahal sa ating bansa. Tatawagin ko lahat at tawagan nyo rin ako, magkikiusap ako na sila mag-decide ng date. I would prepare yung kabataan ang magsabi ng date para kasi dapat kasama ang kabataan dito dahil ninakaw ng ang future ang kabataan. And I remember very well yung sinabi ang national hero natin. Sa dami ng sinulat, isa lang ang ano ko sa utak ko. Ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Yun ang sabi nung sa Rizal. So, nanyayan ko mga kabataan, wag kayo matakot. Future niyo ito. Hindi po sa amin. Para sa inyo po ito. Kung gusto nyo pagpatuloy na ganito, nasa inyo yan. Pero kung ayaw nyo, tumayo kayo, huwag kayo matakot dahil future nyo ito. Pero Gob, kung sakaling makausap ho ninyo lahat ng mga religious sector at ang sabihin ho nila sa inyo ay ikaw na Gob ang magdesisyon, prefer po ba ninyo yung date na February din? Maganda rin, para malamig pa yung February. Maganda yung February. At may I will sasabay suggest. din doon sa 40 years na Yes, pasok pa rin sa 40 years. 1986 na sinasabi Pasok niyo. pa rin sa 40 years. Okay, so para lang klaro, kung kayo ho ang tatanungin, gusto ho ninyo gawin ito ng February 25, 2026 o ano po? No, 26. Dito, Opo. hindi na... Hindi, February, anong date po? Kung kayo po yung pagdidesisyonin. Ako, gusto ko ASAP, ngayon na eh. Pero depende kung anong gusto doon mga grupo. Kung February. Okay, thank you, Go. Magandang umaga po, Darlene, Good kahit from morning. GMA Integrated News. Pagkatapos po nating ninyong talakayin yung mga issue at mga alegasyon, ano yung panawagan ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Ito po ba ay para bumaba siya sa pwesto o manatili siya hanggang matapos yung mga investigasyon? Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military, wag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strongman of Libya, si Gaddafi. Ano nangyari sa kanya? Tao bayan humuli, pinatay. So, Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo ng military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa niyong kalukuhan. Imposible mapagtakpan niyo ito. Imposible. Hindi naman bobo lahat ng Pilipino. Ang liwanag, maliwanag pa sa buwan. Hindi tayo papayag dyan. Hindi papayag mga Pilipino. I'm dead sure, karamihan ng Pilipino lalaban. Last na lang po, yung sa one-time, big-time rally, meron na po ba kayong nakausap na personalities o mga grupo na nag-commit na sasama? Wala pa. Pero, ang nasisiguro ko, maraming sasama. Salamat po. Hi po, Gov. Good morning. Janice Navida po of Bulgar. Gov, with the recent issue po sa Venezuela, kung saan dinampot at ikinulong yung kanilang President and First Lady, sa tingin niyo po ba posible rin po itong mangyari sa Pilipinas at ano po yung nakikita niyong magiging consequence? Possible. Kung hindi na nahuli, ibig sabihin, hindi gagalaw ang military. May ibig sabihin yan, bakit hindi gumagalaw? So, kung mahirap pumasa, palagi ko naman, nakikiusap ako sa mga military police. May mga anak din kayo. Dapat, I would suggest na from now on, mag-usap-usap muna kayo to General Browner. Lahat ang general ng military, mag-usap-usap po kayo bago kayo patawag sa Malacanang.
mag-isip po kayo mabuti. That is my only suggestion. Also, the police, headed by General Tatay Nartates, mag-uusap-usap kayo mga general bago kayo patawag sa Malacanang. Baka kala another maglalagay uli sila pagka tinawag kayo sa Malacanang. So mag-usap-usap muna kayo. Ang suggestion ko lang, mag-usap-usap kayo, isipin nyo ang kinabukasan ng ating mga anak. Isipin nyo ang ating nasyon. Kung wala kayong malasakit sa Pilipinas, ibang klase na yon. So isipin nyo mabuti kung sasama kayo sa mga kurap o sasama kayo sa ikabubuti sa ating bansa. So suggestion ko lang po yun, and you are welcome to join us in that rally dahil di naman natin paalisin eh. Wala tayong babayolate na konstitusyon. Sabihin nyo lang, ayaw nyo grapeng korupsyon in public. Baka mamaya press ko lang, hindi pwede yun. In public. They should announce na ayaw nilang nangyayari. Kung hindi, may ibig sabihin yan, involved din sila sa korupsyon. Apo. And another question po. Any reaction po doon sa binitiwang statement recently ni Remulla na even the justices and judges are corrupt? Ano yan? Sabi ni Remulla, Apo. mga justices corrupt. Sila lang hindi corrupt. Ibig sabihin. So, Kayo po ba naniniwala? hindi ko paniwala. Ako, naniniwala ko na ang huling punta natin ng mga justices ng Supreme Court. Kaya, kung mahuli si Marcos, kailangan mag-usap-usap ang military and religious organization and the Supreme Court. Pipili sila kung sinong acting president, then stop election. Hindi pwede ipagpatuloy itong gobyerno ito. Okay, thank you po. Magandang tanghali po. I'm Celerina Monte from NHK Japan TV. Sir, are you not concerned that you will be arrested because of possible inciting to sedition because of what you have mentioned here? Kako ka, we are not violating anything. Hindi ko sinasabing patanggal si Marcos eh. Just stand up against graft and corruption. That's not inciting. Maski na. Kung gusto nyo na ako kulong, kulong nyo na ako. I don't mind. By the way, for the information of everybody, they tried to file a plunder case against me. Hindi po totoo yun. Kung totoo yun, magpapakulong ako. Hindi na kailangan ng trial. So maliwanag yun na panakot sa akin, walang plunder. Denial lang plunder para lang masabi na ganun sila eh. Papile sila, papile. Pero walang plunder. Ako, kinakalkal nila pero wala akong kasalanan. Sir, two more questions, sorry. You just mentioned about the possible snap election just in case Marcos will be ousted. So that means it should not be through the succession, like Vice President Sara Duterte would be the next president. But there should be a snap election. Yes. I'm not for anybody. Ako, neutral ako. So, it will be up to ang pinagkakatiwalaan ko lang Supreme Court Justices. So, kung anong ma-decide nila and the religious group, mag-uusap-usap kung anong klaseng gobyerno ang itatayo natin. Mas maganda kung sila. Sorry, last question. When you were reading the letter, open letter for General Bronner, you have mentioned the West Philippine Sea. With due respect, I'm wondering because some people might think that China could be behind this or No. somehow China, there's these foreign forces who are Yes. behind these actions right now. So, can you say anything about it? Si President Marcos ang nagsabi sa military, yun ang gamitin rason. Rason lang nila yun, distraction. Distraction yun. China has the right
claim din ng Vietnam yun, maraming nasyon nag-claim yun. Bakit tinututok doon? Dahil distraction lang yun. Distraction lang yung China. Utos ni Marcos yan na sabihin sa military na yun ang focus tayo doon. Huwag na yung flood control, focus tayo sa China. It's just a distraction. So, sir, you can categorically say that China is not behind this move. No. No. Okay, thank you. Wala akong nakausap sa China. Pwede pa po, one clarification lang. When you mentioned, sir, that you want General Bronner to make a public declaration of his denouncing graft and corruption. You say you don't want it in a press conference. What public setting are you thinking of, or what public setting is the desirable setting? Does it have to be, part of the rally that you are calling? Is it something like what General Angie Reyes did for Estrada? No. Iba naman yun, nag-withdraw ang Defected. support eh. Ang hinihingi ko lang sa kanila, i-denounce nila ang graft and corruption. We are not for graft and corruption. In public. Yun lang. So, hindi nyo naman, Tao na magdidesisyon later on. hindi nyo naman po hinihingi na mag-defect sina General Bronner. Well, kung gusto nila, pero hindi ako nagsasabi yan. Ikaw. Magandang umaga po, Gob. Sa nakikita po natin ngayon sa mga panahon ito na balita ng maraming issue. Una, yung may nagsalita tungkol sa pagdodroga ng isang leader at mismong kapatid ay pinatutuhanan. At ang dami na pong nabalita, kamukha ng mga binanggit nyo kanina. Pero hanggang ngayon, wala tayong naririnig na komento mula sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ganon din sa ating mga kapulisan, yung mga namumuno. Alam po natin na tuwing Lunes sa gobyerno, sa mga opisina ng gobyerno, inaawit natin yung pambansang, yung lupang hinirang, na binabanggit po doon sa lyrics yung mamatay ng dahil sa'yo. Pero kapansin-pansin po itong mga namumuno natin ngayon na wala silang kibo. Wala po tayong maisip na dahilan, kundi talagang itong mga ito ay natatapalan talaga ng pera na bibili. Yun po ang aking hinala, opinion. Ngayon, doon sa panawagan po ninyo na magkaroon ng one big time rally, ako po ay isang ayon doon. Pero may dudo po ako na walang gagawin yung mga ibang hindi sila kikilos. Dahil nga, nakikita natin yung pananahimik nila. Kapansin-pansin mo yan. Kapansin-pansin na merong namumuno na pinagbibintangan na drug addict pero walang kumikibo. Ngayon, ito po ang tanong, Gob. Kung sakasakali po na magkaroon ng one-time, big-time rally at wala pa rin nangyari, ano po ba sa tingin ninyo ang maganda nating gawin para po matapos na itong mga kawalangyaan ito? Salamat po. I'm very dead sure na may mangyayari po. Hindi tayo pabayaan natin, Panginoon. Nasa katotohanan tayo. Hindi tayo nambubula. Kaya kung hindi gagalaw ang mga military o police, ibig sabihin gusto nila ang korupsyon. Totoo yung sinasabi nila na pinapatawag sila madalas. Police, pati ground commander, tinatawag at nagbibigay daw ng funding. Bakit nagbibigay ng funding? Para pagtakpan. Ngayon, bas sinabigyan po kayo, huwag po kayong matakot lumabas. Kasama pa rin po namin kayo dahil ito kinabukasan ng mga kabataan. Not for ourselves, but the future of our children. So nakikiusap po ako sa mga general, mga junior officers, na lumabas po kayo, sabihin nyo na ayaw nyo ang graft and corruption. Para sa ating mga anak. Dahil sa ngayon, kung pagpapatuloy nila, hindi na pwede ipagpatuloy dahil bound na tayo sa utang. 17 trillion, 2 trillion yearly ang debt payment. Ang foreign investment hindi na hindi na kayang balansin ang ekonomiya natin.
So gusto man nila pagtakpan, hindi naandar itong gobyerno ito. Kaya sigurado ako na kailangan mawala si Bongbong Marcos. Mawala na mahuli hindi, baka mamaya ibang pagkasabi nyo. Okay, that wraps Kailangan mahuli at mahuli. Kung hindi huliin ng pulis, hindi huliin ng military, taong bayan ang uhuli. Governor, ako na magtatanong, Governor. Ano ang New Year's resolution mo? Ano ang New Year's wish mo? What is your New Year's wish? Well, ang wish ko lang, magbago ng ating bansa, magbago ang mga opisyal dahil nabudol tayo. Garapalan ng nakawan. Harap-harapan ang nakawan. Nakarecord. Nakarecord ang nakawan. Harap-harapan. Nasabi ko na lahat kanina. So, ang wish ko lang po, tanggalin itong mga corrupt na opisyal. Sana kunin ng law. Para sa kinabukasan ng mga bataan. May kasalanan din ng mga nakaupo kung hindi kayo, kung tatahimik kayo. Yung sinabi ko kanina, ASAP, the soonest possible time, I'll start calling all the oppositions now as a group para magkaisa, i-decide kung kailan yung one-time, big-time rally. Hindi po ako magde-decide noon, taong bayan magde-decide para makasama lahat. And ulitin ko po, nakikiusap ako sa mga kabataan dahil future nyo ito. Hindi po kami namimili ang sasali. Yung mga nabigyan niya, pwede rin sumali. Kaliwa man o kanan, sama na kayo, sama-sama tayo lahat. Para sa ating bansa. Lahat. Alalahanin nyo na ito kinabukasan ng mga pagbataan ng ninanakaw. Huwag tayong pumayag, mga kababayan. Sama-sama tayo lahat sa isang araw na protesta para tanggalin ang mga magdanakaw ng gobyerno. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.